Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo magkaisang dumalangin. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Yesus. Narito kami minsan pa sa unang dalangin po namin, beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, Time Prophet. Salamat po marami sa dakilang pagpapalang ito, O Diyos, dakilang pribilehyo na kaya may mapagpurihan, mapasalamatan, O Diyos. Salamat sa lahat ng bagay, O Diyos. Muli kami dumadalangin na patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala. Ikaw po, Diyos, ang magbigay ng karunungan, kaalaman sa iyong banal salita. Alisin niyo po ang mga hadlang sa aming kalagitnaan. We bind the power of darkness, hindrance, doubt, unbelief, and confusion. We command you to cast out in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Ulat higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpasalamat, paglulahati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tayo pinagbibigyan ng dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy natin inaalala ang mga gintong aral at turo ng ating ginagalang at minamahal na Evangelista Wildy Estrada Almeida, ating minamahal ginagalang na Stand Pastor Lina C. Almeida, at sa buong sangbayan ng ating beloved parents in the Lord, beloved children po ng ating beloved parents in the Lord, magandang umaga po. Sa lahat ng ating mga kapatiran, sa ating mga webcast viewers, magandang umaga. Purihin nating mabait na Diyos, minamahal. At tayo pinadako na po sa ating pag-aaral ng banal salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. So sa umagang ito, mga minamahal, buksan natin ating banal na kasulatan. Kindly open your Bible, mga minamahal. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, itong tinatawag na the greatest accomplishment. Everybody say amen. Ang dakilang accomplishment o tinatawag na pagtatagumpay. Kindly open your Bible, mga minamahal. Dito muna tayo, mga minamahal, sa book of Jeremiah, chapter 9, verse 23 and 24. Jeremiah, chapter 9, verses 23 and 24. From the book of Jeremiah, chapter 9, verses 23 and 24. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 9, ang talatay 23 at 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang panta sa kanyang karunungan, o mapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag mamagpuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi mapuri sa ganito ang lumulwalhati na kanyang naunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat ang mga bagay nito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Sa samagang ito, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, itong tinatawag na greatest accomplishment. Greatest accomplishment. So, mga minamahal, dito po sa banal na kasulatan, maliwanag na sinasabi ng Biblia, nasabi po ng Biblia, mga minamahal, na ang tao raw po, mga minamahal, ay huwag magmapuri sa kanyang karunungan o magmalaki man sa kanyang karunungan. Sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas, yung marunong pantas, sabi niya, yung marunong sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, mga minamahal, kundi bagkus, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, mga minamahal, in verse 24, sabi po ng Biblia, mga minamahal, praise the Lord, kundi magmapuri sa ganito ang lumulwalhati, na kanyang naunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon. Everybody say amen.
So maliwanag po mga minamahal sa banal na kasulatan na sa buhay ng tao, ang dapat natin palang ipagmapuri yung nakikilala natin ng Panginoon. Everybody say amen. Amen. Kaya dito sa ating mga testimonyo, mga minamahal, pinapapurihan natin ng Diyos. Amen. Nating nakilala ang kalooban ng Diyos, naunawaan natin ang kalooban ng Diyos, ang kahatulan, ang kagandaang loob ng Diyos, ating itinataas ang banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ating ipinagmamapuri, hindi tayo nagmamayabang mga minamahal, kundi ipinagmamapuri natin anong gawa ng Diyos sa buhay natin. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Ano tayo noon? Ngayon, ano meron tayo? Hindi natin ipinagmamayabang mga minamahal na pinagpala tayo, meron na tayong ganito, ganito, ganito. Kundi bagos, nilalwalhati lang natin ang pangalan ng mahal na Panginoon, ang kanyang kabutihan, ever amen. Ang kanyang makapangyarihang gawa kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Amen. Na nung araw, mga minamahal, talagang nandoon tayo, nakasadlak tayo sa kahirapan, nakasadlak tayo sa karamdaman, sa problema. Subalit ngayon, kinuha tayo ng mahal na Panginoon sa karumihan, kinuha tayo ng Diyos sa kahirapan, pinagpala ang buhay ng bawat isa sa atin. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Never see me. Ito nga pinagmamapuri natin, hindi kagaya ng mga taong wala sa mahal na Panginoon. Amen. Yung mga taong wala sa Diyos, pinagmamapuri nila ang kanilang kayamanan, ang kanilang karunungan. Amen. Pinagmamapuri nila na kung anong meron sila. Hindi nila nilulwalhati ang ating dakilang Diyos. Subalit dito mga minamahal, wala tayong ibang pinapapurihan kung hindi ang makapangyarihang gawa ng Diyos sa buhay natin. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos na nakuha natin yung dapat nating malaman sa banal na kasulatan na sinasabi ng Biblia nating nabasa na ito ang kalugod-lugod sa ating mabait na Diyos. Let him that glorieth, glory in this. We must not boast in worldly knowledge, human ability, or earthly riches. Instead, we must exalt and rejoice only in our personal relationship with the Lord and His grace, which enable us to live righteously. Righteously. Amen. Siya ang nagbigay sa atin ng kakayahan na mabuhay ng matuwid. Walang ibang makapagtutuwid ng ating lakad kung hindi ang Diyos lamang. Amen. Amen. Na tayo ngayon ay nagtatamasa sa biyaya ng Diyos. Kahit magdamag tayo mga minamahal, magkinig ng patutuo, bawat tatayo, bawat maglalahad ng kanyang patutuo, nilalahati ang makapangyarihang gawaan ng Diyos. Amen. Yan ang sinasabi ni Haring David. I was glad when they said me, let us go unto the house of God. Amen. Amen. And this is my desire, sabi ni David. One thing I have desired, sabi ni David, to dwell in the house of the Lord, to see the beauty of the Lord. Amen. And to inquire in His temple. To see the beauty of the Lord, makikita ko ang kagandahan ng Diyos. Ang kagandahan ng Diyos, ibig sabihin ang kagandahan ng Diyos, yung gawa ng Diyos sa buhay natin. Oh, hallelujah! Praise the Lord! Amen! Itong mga kagandahan ginawa ng Diyos sa buhay natin, yun sinasabi ng banal na kasulatan ni Haring David, maminamahal, na sinasabi ni Haring David, I was glad when they said me, let us go unto the house of the Lord. Sabi na, one thing I have desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Palapakan natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. Amen. To inquire in His temple, maminamahal, ibig sabihin, makipagsusi siya sa Diyos dito sa banal na templo ng Diyos. This is the house of God. Maminamahal, ibig sabihin, ito'y bahay ng Diyos. Nandito sa ating kalagitnaan ang ating mabait na Diyos. Amen. So sabi po ng Biblia, mga minamahal, Matthew chapter 13, verses 44 to 46 kindly.
from the book of Matthew, chapter 13, verses 44 to 46. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which, when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he had, and buyeth that field. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls. But when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, ang talatay 44 hanggang 46. Tulad ng kaharian ng langit, sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas, at pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay umayon siya at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Isa pong malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Napakaganda ng talata ng salitaan ng Diyos. Everybody say, amen. Ang sabi po ng Biblia, ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, mga minamahal, sabi po ng Biblia, the kingdom. Itong treasure, mga minamahal, the parable of the treasure, hidden treasure, sa kayong tinatawag na pearl. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, nasumpungan ng isang tao at inilihim. At sa kagalakay, yumaon ay pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yung bukid na iyon. Mga minamahal, ito po, gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong mangangalakal ba, na mahanap ng magandang perlas. At gayon din mga minasabi ng nabating nabasa, pagkasumpong ng isang malagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat ng tinatangkilik at binili yaon. Itong parables na ito, mga minamahal, meron dalawang katotohanan ipinahiwatig sa banal na kasulatan. Una, the kingdom is priceless. Priceless treasures that is to be desired above all else. Ang kaharian ng Diyos, tinatawag siyang priceless treasures that desired above all else. Hindi yung milyon-milyon, mga minamahal, nandoon sa flood control. Amen. Amen. Ang kayamanan, ang kaharian ng Diyos, ang totoong kayamanan. Everybody say amen. To be desired above all else. Pangalawa, the kingdom is to be acquired by giving up everything that will prevent our being part of it. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, iniwanan natin yung dapat iwanan. Everybody say amen. Tinalikuran natin yung dapat talikuran upang makuha natin, maangkin natin yung tinatawag na great treasures. Ang great treasures ang kaharian ng Diyos. Everybody say amen. So kung nakuha mo ito, ang pinakadakilang ganting o dakilang tagumpay ng tao, great accomplishment ng tao sa daigdig na ito, ang maangkin mo ang kaharian ng Diyos. Palapakan natin ang malakas, ang mahal na Panginoon. Sum up natin, mga minamahal, wala nang ibang pinakamahalagang bagay na dakilang tagumpay ng isang tao kung hindi magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Because Jesus is our great treasures. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ito ang kaharian ng Diyos. Mga minamahal, ito ay natago. Hindi ito naunawaan ng tao. Ang ating paglilingkod sa Diyos, hindi naintindihan ng tao na walang Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kalugihan ito. Para sa kanila, ito ay walang kwenta, walang kabuluhan ang paglilingkod sa Diyos. Subalit sa harap ng Diyos, ito ang pinakamahalagang bagay na kilala natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So the kingdom is priceless. Walang kasing katumbas. Pag sinabi natin priceless, mga kapatid, walang kasing halaga. Ibig sabihin, talagang napakaswerte natin. Everybody say amen. And another thing, ulitin ko, the kingdom
is to be acquired by giving up everything that will prevent our being part of it. Selling all, ibig sabihin, pinagbenta ang lahat. Selling all means that we must transfer our whole heart from other interests to the one supreme interest, which is the Lord our Jesus Christ. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Hindi sayang ang pag-upo nyo diyan. Hindi sayang ang oras, panahon natin na tayo po ay gumugugol ng oras sa ating overnight prayer. Nagpupuri sa mahal na Panginoon. Nagpapaabot ng ating taus-pusong pasasalamat sa Diyos. Hindi sayang, mga minamahal, kung ating maintindihan, maunawaan, lubos ang kalooban ng Diyos. Hindi sayang ating oras, panahon na tayo gumugugol ng ilang oras sa ating overnight prayer para magbigay luwalhati sa ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Bakit gagantihan tayo ng Diyos? Ever say amen. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, so ang sabi po ng Biblia, committing ourselves to a relationship with God is the greatest accomplishment. Committing ourselves to a relationship with God is the greatest accomplishment. Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos, ito'y tinatawag na greatest accomplishment. Kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit nasa pagsubok ka ba, kahit nasa kawalan ka ba, kahit wala ka pang maisaing, ever say amen. Ang importante, meron kang relationship sa ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Amen. So mga minamahal, ito po ang maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya mga minamahal, napakapalad natin. Kindly open your Bible from the book of Philippians chapter 3 verse 8. Philippians chapter 3 verse 8. Ye doubtless, and I count all things but loss, for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Amen. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, ang talatay 8. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Naintindihan po natin, ever say amen? Napakaganda ng banal na kasulatan, ng talata ng salita ng Diyos. Sabi ng Philippians, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Ever say amen? Inari ko niyang sukal, inari niyang basura ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng bagay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo. Si Apostol Pablo, mga minamahal, batid sa balaod, mga minamahal, meron siyang reputasyon sa society. Subalit, inari niyang kalugihan ang lahat ng bagay nito dahil sa pagkakilala niya sa Diyos. Sa kanyang kapanahunan, tinitinghala siya. Pero mga minamahal, binaligtad niya. Mga minamahal. Ganon, mga minamahal, sabi niya, ang tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Ever say, praise the Lord. Amen. Amen. So ito po mga napakalalim ng relasyon niya sa Diyos. Ganon din sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi natin magagawa ang lahat ng bagay na ito kung hindi tayo binuksan ng Diyos ang ating pangunawa sa Kanyang banal na salita. Sino mag-iiwan ng trabaho? Sino mag-iiwan ng profesyon? Sino mag-iiwan ng mapamilya? Sino mag-iiwan ng future, mga minamahal? Wala. Everybody say amen. Pero tayo po mga nandito tayo, mga minamahal, nakayanan natin. Bakit? Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo, inari kong kalugihan, inari kong sukal ang lahat para matamo ko si Kristo. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. So, mga minamahal, in order for us to achieve spiritual, tinatawag na achievement o accomplishment, sabi po ng Biblia,
ito ang gagawin natin. Everybody say amen. Mas mahalaga si Kristo. Hindi ka magkakaroon ng spiritual accomplishment kapag hindi mahalaga sa iyo ang Diyos. Pero kapag mahalaga para sa iyo ang mahal na Panginoon, diyan ka magkakaroon ng tinatawag na spiritual accomplishment. Kasi pag hindi mo naintindihan, okay lang. Ride on ka sa libutan, walang kwenta sa iyo ang spiritual. Mas mahalaga sa iyo ang mga bagay dito sa lupa. Walang kwenta sa iyo ang paglilingkod sa Diyos, walang kwenta sa iyo ang pagpupuri sa Diyos, mas pinalagaan mo mga bagay na pansanlibutan. Pero kapag naintindihan mo ang kalooban ng Diyos, ito ang mangyayari sa iyo. Pero hindi ka lugi. Bakit? Ang daming testimonyo. Amen. Nalugi ba sila nang sila inuna nilang karya ng Diyos? Nalugi ba sila nang inuna nilang mahal na Panginoon? Nalugi ba sila nang nagpakainit sila sa Diyos? Nalugi ba sila nung sila'y magbigay para sa mahal na Panginoon? Ipamuhay ang salita ng Diyos? Walang kalugihan sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, amen. Kaya sabi po ng Biblia, kindly, James 4:15, pakibasa. From the book of James, chapter 4, Verse 15. verse 15. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Amen. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talatay 15. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Everybody say amen. Maliwanag po mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya minsan nagpa-praise the Lord tayo, minsan yung ating liig, medyo pumabaloktot. Everybody say amen. Everybody say amen. Okay mga minamahal. So mga minamahal, sabi po ng ating nabasa, in making goal and plans for the future, believers must inquire of God concerning His will and sincerely desire that will. We must not act independently, mga minamahal. Ano man po ang ating plano, what is our making goal and plan? Sabi po ng ating nabasa, for that we ought to say, if the Lord's will, we shall live or do this or that. If the Lord's will. So ang Kristiyano, mga minamahal, we must recognize that true happiness and useful living are completely depend on God and His will. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ang buhay, maging maligayang buhay, mga minamahal, kung tayo nasa kalooban ng Diyos. Everybody say amen. Amen. We must recognize that true happiness and useful living, mga minamahal, are completely depend on God. Everybody say amen. Amen. So, sa ating mga plano sa buhay, if the Lord's will, if God's permit, kung kalooban ng Diyos, kung ipahintulot ng Diyos sa ating buhay, kailangan we must recognize, maminamahal, maminang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kilalanin na kalooban ng Diyos, salamat. We must not act like the rich fool. Yung sinasabi ng may taong mayaman na nagtayo ng bangan, pagkatapos sabi niya, I will build na mas malaki. Panay sa kanyang sarili, I will gather all my fruits, my income. Sabi niya, and I will say to my soul, soul, you have many, many things for the future. Rejoice, be glad. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, hangal. Kukunin sa gabing ito ang iyong kaluluwa. Sa kanino kaya ang iyong magiging kayamanan? Never say amen. Sa ating paglilingkod sa Diyos, ipaintulot ng Diyos. Sa ating paglilingkod, tayo po mga minamahal ay manalangin. Tinuturuan lang tayo ng Diyos na umasa sa ating mabait na Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya at tinuturuan tayo ng Diyos na tayo sumandig sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Ulitin ko po mga minamahal. True happiness and useful living are completely depend on God and His will.
mas maligaya kapag tayo po ay nagdidepende lagi sa ating mabait na Diyos. Amen. Makalalaman mo ang tao nagdidepende siya sa Diyos dahil nandoon siya, napaloob siya sa kalooban ng Diyos. Ang buhay niya umiikot sa kalooban ng Diyos. Hindi siya lumalabas sa kalooban ng Diyos. Amen. Yun ang taong mga minamahal, nagtitiwala siya sa mahal na Panginoon. Kaya mas maligaya ang buhay kapag tayo nasa mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, sabi po ng Biblia, so the principle by which we live should be if the Lord's will. If our prayers is truly thy will be done, then we have the assurance that our present and future are in the protective care of our Heavenly Father. Yan po ang napakaganda. Na pag ang ating buhay, mga minamahal, ay napapaloob sa kalooban ng Diyos, magkaroon tayo ng assurance, mga minamahal, that our present and future are in the protective care of our Heavenly Father. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Amen. Ang Diyos ang magpaplano na sa buhay natin. Diyos na ang kikilos sa buhay mo. Hindi ka magmahay. Hindi ka magmahay sa plano ng Diyos. Napakaganda ng plano ng Diyos. Sabi nga po ng Biblia, God has a perfect, detailed, accurate plan for the life of every one of His children. May magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa atin. Pagdating ng araw, pupurihin mo ang mahal na Panginoon. Napakasarap pala. Pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon. Amen. So makukuha mo yung tinatawag na greatest accomplishment, spiritual na accomplishment sa buhay mo. Mga minamahal, kailangan buksan yung pangunawa. Kailangan mga minamahal manalangin sa Diyos. Maintindihan natin. Pag maintindihan mo, yayakapin mo ito. Amen. Pag maunawaan mo, yayakapin mo ito. Hindi mo ito bibitawan. Bakit? Ito pala yung totoong buhay. Amen. Kaya mga minamahal, sa ating paglilingkod sa Diyos, napakapalad na natin mga kapatid. Amen. Pinagpala na tayo sa lahat ng pinagpala. Magpakainit na lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Huwag tayong hiwalay. Huwag kang humiwalay. Ako mga minamahal, nakita ko po ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag kang humiwalay sa mahal na Panginoon. Yakapin mo ang turo, yakapin mo ang mahal na Panginoon. Yakapin mo ang kalooban ng Diyos. Mga minamahal, magiging successful ang buhay mo. Amen. Magkaroon ka ng tinatawag na unexpected end. Pag sinabing unexpected end, magandang plan, magandang kawakasan ang nag-aantay sa iyo. Palapakan natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. Kaya tayo magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. The greatest accomplishment, ito tinatawag na spiritual accomplishment. Meron tinatawag na physical accomplishment. Yes, pero sa atin, pinaka-the best spiritual accomplishment, sasabay na lang yun, physical accomplishment, ma-promote ka sa trabaho, pinagpala ka sa trabaho, binigyan ka ng pagpapala ng Diyos. Yan po mga minamahal ay pakapin na lang. Amen. Dagdag na lang yan sa tinatawag na panagpapapala, ma-enjoy mo ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Dahil sabi ng Biblia, blessed are those who trust in the Lord, for you can taste the goodness. You can taste the goodness of God. Amen? Matilawan nimo ang pagkamaayo sa Diyos sa imong kinabuhi. Matilawan nimo ang Ginoo, maayo ang Diyos. Amen? Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo magpupuri sa mahal na Panginoon, sa ating beloved singers. Praise the Lord. Napakasarap ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, yakapin natin ang kaligtasan, ipagtrabaho natin ang kaligtasan, iyak mo ang kaligtasan mo, paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso mo. Puri ng mahal na Panginoon. Tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. You teach me how to live like
Yes, Lord. and you show me the way where I may go. I was lost astray when you called me yours, oh my Lord. And sometimes I fail to walk, but you never let me down. And close, then you gave me strength. I thank you, Lord, here I stand. Teach me how to live like you, and you show me the way where I may go. I was lost astray when you called me yours, oh my Lord. Sometimes I fail to walk, but you never let me down. And lose, then you gave me strength. And thank you, Lord, here I stand. Take away my sin.
It's all I want to. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. Sa oras na ito, mga minahal, tayo po sama-sama dumalangin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating mga kahilingan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dakila at mapagpalang ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin na po ng aming beloved Honorable Pastor Willis Almeida. Narito kami nagpapasalamat sa pribilehiyo na pinuksan mo ang aming pangunawa sa iyong salita. Upang makamit namin, O Diyos, ang dakilang pagtagumpay, O Diyos. Dakilang tagumpay na ikay aming mapaglingkuran, mahal na Panginoon, makilalang lubusan. Mahal na Panginoon, narito kami humingi ng tawad sa aming mga pagkukulang sa iyo. Kabagan, patawarin kami sa aming mga nagawang pagkakamali at pagkakasala. Ano man naisip namin na banggit na ikilos, nagawa na hindi kalugod-lugod. Igawad mo yung dakilang kabagan, mahal na Panginoon. Patawarin mo ang bawat sa amin. Ikiling mo yung pandinig sa aming dalangin. Sa umagang ito, O Diyos, hallelujah. Malapay na pagpalain mo ang bawat kiwana ko, Diyos. Palakasin mo kami, patatagin sa aming pananampalataya. Patuloy mo kaming pangawakan, hindi kami mawalay sa iyo. Hanggang sa iyong pagmamalik, maratan mo kami mainit na maglilingkod sa iyo. Ingatan mo ang bawat kapatiran, panghawakan, palakasin mo sila. Patatagin ang kanilang pananampalataya, pagalingin ang mga karamdaman, lutasin ang mga problema, iba yung kalusugan, mahabang buhay, malakas na pangatawan, maging sa kalaman na buhay, mga negosyo, mga pagpagkakitaan. Ikaw ang magbuhos sa masaganang biyaya sa bawat isa, maging sa kanilang mga loved ones, mga unsaved loved ones, tawagin sila na maglingkod sa iyo. Maging, O Diyos, sa buong sangbayan ng aming magulang sa iyo, pagpalain mo, O God, sa pangangasiwa sa banal na iglesyang ito, pagpalain mo kaming lahat sa umagang ito, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Mga minamahal, ipatong po ang ating kamay sa ating ulo, mga minamahal. I-cast out natin yung mga karamdaman. Dakilang ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming ginagamit ang iyong banal, sagrado at makapangyarihang pangalan, mahal na Panginoong Yesus. Aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kaaway, mga karamdaman, panlalapaypay, mga panlalamig, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vain glory, cast out, lukewarmness, cast out, backsliding spirit, cast out. In the name of Jesus, problem be solved, sickness cast out, and be healed in the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. At bilang pagpupuri, pagpasalamat sa ating mabait na Diyos, tayo po ay lumukso at magsabi na 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Huwag na tayong sumigaw. Mga minamahal, kayo madaling araw na po, praise the Lord. Sa mahina na lang po, sabihin natin, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless po, mga minamahal, praise the Lord. Dapat ako sa ating announcement. Tuloy-tuloy po ang ating pananambahan every Wednesday, 5 to 9 p.m., Friday overnight prayer, 9 to 3, ating Sunday worship, 10 to 4. Praise the Lord. Yan po ang ating schedule of services. At patuloy po yung ating YouTube and Facebook page, GMSIM Cebu Central, Visayas. Sa ating main church, GMSIM Central Church. At meron tayong Jesus Miracle Hour every night except Sunday, Wednesday, and Friday. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. So wag po tayong mag-absent. Ang Diyos po magpala sa ating lahat. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Pagkatapos po ng ating closing prayer, meron pong batang ialay. Ang baby si baby Rael Amari Aufe. Praise the Lord, ang kanyang beloved Father Raymond Aufe and beloved Sister Sarah May Polar Aufe. So, ang mga sponsors po, kindly po, napakarami po. At dito na lang po kayo sa, pumunta na lang po kayo dito after po ng ating closing prayer. Praise the Lord. Hindi ko na po banggitin ang mga sponsors, praise the Lord. Yung po mga napagsabihan na lang, punta po kayo dito sa harap, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. At tayo ako na po sa ating closing prayer. Manindog kitang tanan, maigsoon, para sa atong closing prayer. At ang bigay ko pagkataon sa ating beloved Father Marcelo Maluya. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved ordained preacher Nilo Miranda. Mag-ampo ta mga kigsunan. Labing balaan ng amahan sa pangalan ng Ginoong Hesus, Lord God.
Lord, sa amo karong temporaryong panagbulag-bulag, Ginoo. Salamat kayo sa Lord Jesus sa imuhang pag-uban ka namo. Sa amo ang mga panimbahon, Ginoo, sa mga papagday, sa mga joyful songs, solemn songs. Ang imong balaang presensya kanunay nagalihok sa among taliwala, Ginoo. O sa amo sa mga kaigsuunan sa ilang mga buhing testimonyo, nagpaila nga kami, giubanan mo kanunay sa among inadlaw-adlaw na mga panginabuhi ning kalibutan na lugad para sa kaluwasan. Salamat kayo, Ginoo, hallelujah, sa mga katawhan nga imuhang gigamit nga magatudlo kanamo. Ang among mga beloved, mga ginikanan sa pagtuo, Ginoo, imong ihatag kanamo nga nagtudlo sa insaktong paghatag sa ikanapulog mga halad. Labaw sa tanan usab, Ginoo, sa imong pagdihog, sa imong balang presensya, sa mga beloved namong magwawali ni ining adlaw, Lord Jesus, nga masabdan namo ang imong mensahe. Hallelujah, sa kaluwasan, Lord Jesus, sa among temporaryong panagbulag-bulag, Ginoo. Ubani kami, proteksyon kami, Ginoo, ihatod mo kami sa tagsa-tagsa na mo kapanimalay nga way kakulian, o sa pagbalik na usab ni ining lugar sa sunod nga panimbahon, Ginoo. Proteksyon kami, Ginoo. Kining tanan among giampo, gihangyo, pinagilamas gamhanan mo ngalan, mao si Ginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. God bless you po, mga minamahal. We love in the Lord, but our dearest Jesus love us more. Amping sa pagpauli. Praise the Lord. Akong usbon kando mag-alay bata, palihog ni pa sa tubangan. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga bata, ang mga sponsors, Brother Tyron James, William Martin, Brother Ronald Sanchez,